Malapit na ngang matapos ang pagpa-landscape natin dito sa bahay natin. Mga pangga, bibili tayo ng natural stone ngayon para dun sa steps natin, galing dun sa man gate natin. So yan yung ilalagay natin bago yung mga bato-bato kasi magla-landscape na tayo ngayon sa bahay natin. So titignan na natin kung anong magandang design dito sa natural stone na to, sa gilid niya or mga grass ba, mga stone ba, or depende na lang talaga mga panggas. Grabe mga pangga, yung isang stone na yan is nag-range siya ng 30 to 45 kilos kada isa. Grabe naman, sobrang bigat talaga mga pangga. Doon sa nabili nating natural stone mga pangga ay babayaran natin is 15,000 pesos. Doon pa lang. Mahal pala magpa-landscape. Pagkatapos nga ni Normie mamili ng mga bato na kakailanganin para dito sa landscape, nag-prepare na sila para masimulan yung landscape dito. At oo, gabi na siya nasimulan. Overtime daw talaga sila ngayon. At kinabukasan, ito na yung naging itsura niya. Grabe talaga si Normie kasi siya talaga halos ang nagplano para dito sa pag-landscape sa bahay. Isa kasi to sa bagay na nakakapag-excite sa kanya kasi plantita na baya siya, no? At dito nga din, siya na mismo talaga ang nag-drawing para sa wave or forma ng daan para dito sa bahay natin. Napaka-talented talaga ng girlfriend ko. Maganda na, sexy pa, talented pa. Oy, san ka pa? Halos lahat ng bagay ay kaya niya talagang gawin. Oy, contact nyo lang si Normie pag gusto nyo mapa-landscape, siya na lang daw bahala. Pagkatapos nga nilang lagyan ang partition sa bawat gilid, ay nilagay na din nila yung step dito. Kibali, nilagyan siya ng partition dyan sa gilid para hindi maghalo-halo yung lupa or yung mga bato na ilalagay natin dyan. Nakabit na yung mga bato dito. Tapos yung dito mga pangga, mga plants yan. Tapos dito mga bato-bato din. So, alam yun na. Excited na ako na matapos yung ano natin sa bahay. Sabi to talaga, konting tiis na lang. Ayan, may mga bisita tayo dito ngayon. Galing from Luzon at saka Visayas. Mga followers natin. May taga Malaysia din na bumisita dito sa bahay natin. Ayan, tagal na natin yan silang followers. Pero ilang beses na din yan sila nakapunta dito sa bahay natin. Pero dati, doon sa tinitirhan natin, sobrang liit ng space. Sa gilid lang talaga sila lahat. Umpukan, parang dilata ba, pero ngayon thanks to God, makagawa tayo ng malaking bahay. So kapag may mga followers tayo na pupunta dito, hindi na tayo mahihiya o mahihirapan na makapag-stay sa kanila dito. Masaya kayo? Ito nga din yung ibang additional na mga bato na kinakailangan para sa landscape. Sobrang hands-on talaga ni Normie kasi pag may kailangan talaga, binibili niya agad para matapos din agad. At tignan nyo naman yan, sobrang babait talaga ng mga followers natin kasi tinutulungan talaga nila tayo sa panahon na kinakailangan natin. Kakarating lang, tapos, tumulong ka agad dito sa natin, sa bahay. At ito na nga yung forma niya dito sa main door, tapos na malagay yung mga steps. So ang susunod na naman na ilalagay dito ay mga bato na. At syempre yung mga halaman. Sinubukan nga ni Normie dito para makita talaga kung matibay na ba talaga. May, look! Come! Yan. Sa center na, sir. Sa wakas, makakabit na yung malalagay na yung mga bulaklak ni Normie. Ala, ang ngiti, ang smile, ala. Hanggang tenga talaga yung Yan smile, siya, dyan yan sa gitna, dito. Ala. Sa gitna talaga ng Sobrang ito. mahal ba yan ng money tree mo, ha? Thank you, Mama. Kakabit na talaga sa wakas. Ala, maglalagay na sila ng mga bulaklak. Grabe, sobrang bilis naman ng pag-landscape Kaya dito nga. sa bahay. Parang time-lapse lang ba, Excited na nga ako eh. Oh, ala. Ang galing, May. Step dito, 550. 550. 550, Oh, 550. tagalakad mo, mag-count ka ng 550. Yeah, na-excite ako. Pero before nga tinanim talaga yung mga halaman, pinapinturahan muna namin dito sa fence para kahit papano ay hindi na sila mahirapan sa pagpintura dito pag natanim na yung mga halaman. Actually, dapat pa talaga yan lagyan ng skim coat, pero since hindi na kaya sa time nila nung umalis tayo papuntang Cebu, diretso pintura na lang para mas mabilis. At dito nilalagay na din yung partition sa linya na drenowing talaga ni Normie. At before nga tayo
magpatuloy sa video na to, gusto ko lang magpasalamat sa Panda Construction Essentials sa napakagandang product nila na tile adhesive at skim coat na mismong ginamit natin dito sa pagpagawa ng bahay. At nung sumunod na araw nga ay naglagay na sila ng mga bato dito sa paligid ng mga steps natin. Ganitong vibe talaga yung gusto namin since nung nakapunta kaming Japan, nakaka-relax talaga. Pag ganito yung landscape, dito nga kahit ilang araw pa lang sa pagtatrabaho dito sa landscape, malapit na silang matapos. So siguro ang nakakapagtagal talaga sa pag-landscape ay yung pagtatanim ng grass. Pero since wala naman tayong halos grass dito sa pag-landscape natin, kaya siguro mas napapabilis yung pagtrabaho dito. At pinapalitan nga natin ng puting bato sa paligid ng steps natin kasi feeling namin mas maganda siyang tignan. At ito nga si Norme, sobrang bilis talaga. Pagdating sa mga ganito, bumili agad siya ng mga bamboo na kakailanganin para sa landscape. At tignan nyo naman, sobrang gandang tignan. Halos tapos na talaga siya. Grabe, nakaka-relax talaga pag may mga ganitong tanawin sa bahay. Madami nga nagsasabi na ang pagpagawa ng bahay ay dead investment, pero para sa amin ni Norme, ito yung pinaka-the best na investment namin na ginawa namin sa buong buhay namin. Iba kasi talaga yung pakiramdam na may sariling bahay ka na. Yung bang nagagawa mo yung gusto mo, nakakapagpahinga ka ng maayos, magiging confident ka na at hindi ka na mahihiya sa mga tao. Kasi wala andito na to, hindi na to maaagaw talaga ng iba. Ang ganda, di ba? Cute na lamesa na intended para dito. Happy, dito, nilalagyan na din ng mga halaman. Nilagyan na nga ng mga white dito. Grabe, mahal na mga ganito ba? Yan lang. Yan lang. Ay, nako. Pero okay lang. At least, sobrang ganda ng natin. Ito na nga pala ang initial look ng landscape natin dito sa bahay. Oo, initial pa lang siya kasi hindi pa talaga siya tapos. May idadagdag pa kasi dito at soon malalaman nyo din yan.